Natuklasan ito ng rover sa ibabaw ng Mars at ang problema, tila masyadong kakaiba ito para sa ordinaryong bato. Karaniwan, may ingat magpaliwanag ang NASA sa mga natuklasan nila pero may ilang siyentipiko na naniniwalang mas marami pang sikreto ang Mars kaysa alam natin. Isa ito sa pinakakakaibang larawan ng Mars na nakuha ng tao. Mapapansin dito ang bagay na parang pasukan ng kuweba o lagusan. At kung ito nga ay likas na nabuo, bakit ito mukhang perpektong-perpekto? Gaano karami ang alam mo tungkol sa Mars? Ano ang naiisip mo kapag tinitingnan mo ang larawan niya ibabaw nito? Akala mo ba puro bato at magkakaparehong maalikabok na tanawin lang ang pulang planeta? Hindi yon totoo. At heto ka na, pinagmamasdan mo ang totoong bagyong alikabok sa may abot tanaw. Nagiging sobrang lakas nito na sa tindi ng pinsala, hindi lang isang bahagi ang naaapektuhan kundi buong planeta. At hindi makalimutan ng Mars ang bagyong ito kasi nangyayari ito tuwing 5.5 taon sa Earth o tuwing 3 taon sa Mars. Ang alikabok ay bumabalot sa lahat ng bagay na makapal na patong at hinaharangan ng sikat ng araw. Bakit ba natin kailangan malaman ito? Una, kung magpapadala tayo ng mga aparatong pananaliksik sa Mars, mabilis itong masisira sa ganitong kondisyon. At kung balak nating kolonisahin ang pulang planeta sa hinaharap, kailangan nating mag-adjust sa ganitong kalalaking sandstorm. Sa ngayon, mahirap ito para sa atin dahil di pa natin alam kung bakit paulit-ulit ang mga bagyong ito. Pero ano nga ba ang mga epekto nito? At ano ang dapat gawin para mabuhay sa gitna ng isang bagyo sa Mars? Dapat tandaan na dati, iba ang atmosfera ng pulang planeta at posibleng may tubig, kaya hindi mangyayari noon ang ganitong kalalaking bagyong alikabok. Sa pagdaan ng panahon, naging disyertong planeta ang Mars at halos nawala ang atmosfera nito. Sa ngayon, ang atmosfera sa Mars ay mas mababa pa sa isa sa bawat 100 kumpara sa atin. Siyempre, hindi lang ito ang dahilan ng pagbuo ng mga bagyo sa Mars. Hindi pa natin masasabi ng eksakto pero malamang na naging malaking salik ang temperatura ng planeta. Dahil numinipis ang atmosfera, hindi na kayang panatilihin ng Mars ang init tulad ng dati. At dahil dito, nagsimulang lumamig ang planeta. Bukod pa rito, nagkakaroon din ng malalaking pagbabago sa temperatura dito. Nagbabago ito mula 27 degrees Celsius sa araw hanggang sa umabot ng minus 133 degrees sa gabi. Dahil sa matinding pagbabago ng temperatura, nabubuo ang malalakas na hangin sa Mars, kaya mas madalas ang siklo ng alikabok kaysa ulan. Paano napupunta ang alikabok sa hangin? Tuwing tag-init at tagsibol sa Mars, nabubuo ang mga ipo-ipo ng alikabok na nagpapalipat ng mga butil ng alikabok. Kapag pinainit ng sikat ng araw ang ibabaw, ang hangin na nasa pinakailalim ay umaakyat pataas, habang ang malamig na hangin ay bumababa upang punan ang puwang. Lahat ng ito ay nadudulot ng pagbuo ng mga spiral sa hangin na kung minsan ay umaabot na hanggang 8.5 kilometro ang taas. Habang gumagalaw ang mga spiral, sinisipsip nila ang lahat ng madaanan at maraming alikabok ang nakukuha na kalaunan ay iniiwan sa atmosfera. Kapag ganito, mas madilim ang langit sa Mars at matagal na nanatili ang alikabok sa atmosfera. Mayroon pang ibang mga posibilidad at ang pinakakaraniwan ay ang epekto ng mga hangin. Medyo mahirap ilipat ang alikabok sa Mars sa hangin dahil ang mga particle nito ay elektrostatiko at kumbaga madalas na nagbidikit-dikit kaya napakahirap silang paghiwa-hiwalayin. Kailangan ng puwersa para gumalaw ang alikabok sa Mars. Mas madaling mapalipad ng hangin ang mas malalaking particle kahit tila kabaliktaran nito. Ang dahilan dito ay hindi gaanong nagdidikit-dikit ang malalaking alikabok, kaya naman ang malalaking particle ang unang napapalipad sa hangin. Hindi sila tumatagal sa ere dahil malalaki sila, kaya agad silang bumabagsak matapos lumipad ng kaunti. Kapag bumagsak ang mga ito, nabubuo ang puwersang sumisira sa dikit ng maliliit na alikabok, kaya napapalipad din ang mga iyon sa hangin. Doon, mas mahina ang grabidad ng Mars, kaya ibig sabihin pwedeng manatili ang alikabok sa ere nang hindi bumabagsak ng ilang linggo o buwan. Ito ang dahilan ng malalakas at matagal na bagyo. Mahusay magpanatili ng init ang alikabok mula sa araw. Kapag uminit ang mga particle, ibinibigay nila ang init sa atmosfera. Ngayon, ang mainit na hangin ay umaangat na para mga ipo-ipo ng alikabok, ngunit mas malakas.
Ito ay nagdudulot ng mas mataas na pag-aasi ng lupa sa Mars, mas maraming alikabok ang umaangat kaya't mas tumataas ang pag-instusyon ng atmosfera. Ang resulta ng lahat ng ito ay ang pagbuo ng isang bagyong alikabok. Kung ang bagyong alikabok sa Mars ay nagaganap lamang sa isang bahagi, hindi ito gaanong mapanganib. Karaniwan, umabot sa 97 kilometro bawat oras ang bilis nito, samantalang mga kalahating mas mabilis ang mga hurricane sa Earth. Dahil manipis ang atmosfera, hindi ito ramdam at madalas hindi nakakasira ng gamit ng mga mananaliksik. Gayunpaman, laging may mga pagbubukod. Kung ang isang dust storm ay may kaunting malagkit na electrostatic na alikabok, kapag ito ay bumagsak, natatakpan nito ang sikat ng araw. Masama ito para sa gamit na may solar panels dahil kulang ang enerhiya. Dumadami pa ang problema tuwing lumalaki ang mga bagyo. Sa tagsibol at taginit, tinatakpan ng dust storm ng constellant ang timog hemisphere ng Mars. Марс располагается ближе всего к Солнцу. Na siyang dahilan kung bakit ito ang pinakamainit na bahagi ng planeta. Sa panahong ito, sa di pa natin alam na dahilan, nagsasanib ang mga dust storm at bumubuo ng malaking bagyo. Siyempre, maaaring dahil lang ito sa malapit lang sila sa isa't isa, pero nangyayari ito ng may kamanghamanghang regularidad na malabong isang simpleng pagkakataon lang. Paano nabubuo sa Mars ang mga bagyong kasing laki ng planeta? Sa ngayon, wala pang sagot ang mga siyentipiko rito. Nangyayari ang mga ito kada 3 taon sa Mars. Medyo kulang iyon para ipaliwanag ito kahit gamit ang Milankovitch cycle dahil mas mahaba ang pagitan ng mga panahon doon. May bersyon na ito ay yugto ng pag-unlad ng field cycle, ngunit di tiyak, karaniwan ilang araw lang tumatagal ang field storm sa Mars. Gayunpaman, maaring tumagal ng ilang linggo bago humupa ang mga dambuhalang bagyong ito na negatibong makakaapekto sa ating research apparatus. Mahalaga rito ang sukatan ng aerosol optical depth na napapakita kung gaano karaming sikat ng araw ang naroroon. Dapat mas mababa sa 2 ang sukatan para makapag-charge ang mga aparato gamit ang solar panels. Karaniwan sa Mars, ang sukatan na ito ay nasa 0.5 na nasa loob ng normal na saklaw. Kapag may malalaking bagyong alikabok sa Mars, ang sukatan ay umaabot mula 9 hanggang 11. Ibig sabihin, halos walang pumapasok na sikat ng araw. Dahil dito nabigo ang misyon ng Mars rover na si Opportunity dahil ang kanyang mga solar panel ay tuluyang natakpan ng makapal na alikabok. Nagdulot ito ng malaking sira sa aparato at hindi rin ligtas ang mga aparatong may bateryang nuklear sa ganitong sitwasyon. Ang ganitong malalaking bagyo ay pwedeng magdulot ng pagkaantala ng komunikasyon kaya walang signal na matatanggap ang aparato mula sa daigdig. Nanganganib din ang mga satellite. Dahil sa mainit na alikabok, lumalawak ang atmosfera at itinatapon ang ilang bahagi nito sa orbit na ginagalawan ng mga satellite. Dahil dito, kailangan nilang baguhin ang kanilang landas ng paggalaw na gumagamit ng napakalaking dami ng enerhiya. Isipin mo na lang na sinisimulan mo ng kolonisahin ang Mars. Hindi ka matutulungan ng solar panel at habang may bagyong alikabok, malamang hindi ka makakakonekta sa daigdig. Kailangan mong mag-isip ng paraan para mabuhay ka ng mag-isa at self-sufficient sa loob ng ilang panahon. Nakakatuwang isipin na ang malalakas na bagyo ay sila rin ang sumisira sa sarili nila kahit kakaiba itong pakinggan. Lahat ito ay dahil tinatakpan nila ang sikat ng araw, kaya tumitigil ang pagbuo ng mga hangin na siyang nagpapalutang ng mga alikabok sa hangin. At ngayon, makalipas ang ilang sandali, tahimik na ulit ang Mars, malamig at nag-iisa. Pagkatapos, muling tatakpan ito ng bagyong singlaki ng planeta. Ang huli ay nangyari noong 2018 kaya ibig sabihin malapit na ulit ang susunod. Sa palagay nyo, maunawaan ba natin balang araw ang likas ng ganitong pangyayari at paano natin haharapin kung sakaling makolonyal ang Mars? Ang kalangitang puno ng bituin ay parang magnet na umaakit ng pansin ng ating mga ninuno noon pa. Ang mga unang mapa ng bituin na may ilang planeta at nagniningning na bagay ay nakita sa mga pader ng sinaunang kuweba. Kalaunan, napalitan ng mga libro ang mga guhit sa bato na ngayon ay nagsasalaysay ng pananaw ng mga tao noon ukol sa kalawakan. Habang gumagaling ang ating pag-unawa sa universo at mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya, mas marami tayong nadidiskubreng bagong mundo sa sistemang solar. Nalaman natin ang tungkol sa ang maraming buwan ng Jupiter at Saturn, pati na rin ang malalaking planeta at nagyeyelang mundo. Alam mo ba ang tungkol sa haka-hakang maliit na planetang tinawag na vulkan?
Sa unang bahagi ng ika-19 na siglo, inakalang ang planetang ito ang pinakamalapit sa araw. Ngunit napag-alaman kalaunan na hindi pala talaga umiiral si Vulcan. May mga siyentipikong nagsabing nakita nila ito sa teleskopyo pero malamang mga batik lang ng araw ang nakita nila. Noong 1980 may lumabas na palagay na mayroong bituin na tinatawag na Nemesis. Ayon sa teorya, ang bituing ito ang sanhi ng panapanahong pagkalipol sa daigdig at nakakaapekto sa galaw ng mga kometang bumabangga sa planeta. Gayunpaman, mga palagay lang ito na hindi pa rin napatutunayan. Kahit sa makabagong mundo na makapangyarihang teknolohiya, patuloy pa rin nating hinahanap ang mahiwagang planetang malapit sa Neptune. At gaya ng inaasahan, wala rin tayong natuklasan. Balikan din natin ang haka-hakang planetang Python na sinasabing matatagpuan sa pagitan ng Mars at Jupiter. Diyan tayo magpupokus at tatalakayin ito ng detalyado. Bakit labis na naging interesado ang mga siyentipiko rito? Ano ang posibilidad na umiiral si Peyton? Matagal na panahon na parang may pagkaantala sa agham ng kalawakan dahil walang nadidiskubreng mga bagong planeta. Ngunit nagbago ang lahat noong 1700 at 81 nang natuklasan ni William Herschel ang Uranus na naging unang planetang natuklasan sa loob ng daan-daang taon. Nagpasya ang ibang mga siyentipiko na huwag magpahuli at maghanap din ng bagong planeta. Ngunit napakahirap pala nitong gawin. Dito pumasok ang batas ni Titius Bode na dapat sanay tutulong upang matukoy kung saang bahagi ng solar system maaaring nagtatago ang planeta. Ayon sa batas na ito, ang bawat planeta ay dapat 2 beses ang layo mula sa araw kaysa sa naunang planeta. Ginamit ang pormulang ito sa mga planetang natuklasan noon sa solar system. Lumabas na sa ganitong kaso, dapat may isa pang planeta sa pagitan ng Mars at Jupiter na nasa layo na halos 3 astronomical units mula sa araw. Simula noon, nagsimula ang karera ng mga astronomo para sa nawawalang planeta. Lahat ay nais maging unang makadiskubre ng bagong bagay sa solar system. Noong taglamig ng 1,801 habang nagmamasid sa kalangitan, natuklasan ng Italianong siyentipiko na si Giuseppe Piazzi ang isang dikilalang tuldok na dahan-dahang gumagalaw sa pagitan ng mga bituin. Sa una, inisip ng astronomo na ang tuldok na yon ay isang kometa. Nagawa pa niyang bigyan ito ng pangalan na Ceres. Gayunpaman, kalaunan ay napag-alaman na halos perpekto itong tumutugma sa batas ng Titius Bode. Ang Ceres ay mas maliit kaysa sa mga karatig na planeta, ngunit hindi ito sumalungat sa paniniwala dahil dito nabalot ng euphoria ang siyentipikong komunidad noon. Ang natuklasang planeta ay binigyan ng mga simbolong pang-planeta. Parang napunan na ang lahat ng puwang, pero sa totoo lang, hindi ganon kasimple ang lahat. Pagkalipas lang ng 1 taon, noong 1802, natuklasan pa ang isa pang katulad na bagay na tinawag na Pallas. Noong 1804 si Juno at noong 1807 si Vesta. Ang mga ito ay pasok sa batas ni Titius Bode at umiikot sa parehong orbit ni Ceres. Noon, may ilang astronomo na may teoryang baka nakatuklas sila ng 4 na bagay ng isang ganap na bagong klase. Gayunpaman, sa loob ng mahabang panahon ay pinaniniwalaan na may 11 planeta sa solar system. Merkuryo, Venera, Daigdig, Mars, Vesta, Juno, Ceres, Pallas, Jupiter, Saturn at Uranus. Noong 1846 natuklasan pa ang isa pang planeta, ang Neptuno. At ito ay sumasalungat sa batas ni Titius Bode dahil ang distansya nito mula sa araw ay 8 astronomical units na mas maikli kaysa sa inaasahan ng formula. Dahil dito, nagpasya ang mga siyentipiko na hindi na angkop ang batas ni Titius Bode sa solar system. Isa lang itong nagkataong tugma. Noong 1860 ang 4 na bagong tuklas na dating tinuring na planeta ay tinawag ng mga asteroid. Ang bahagi ng solar system na natagpuan sila ay tinawag na sinturon ng asteroid. Sa totoo lang, napatunayang hindi totoo ang nawawalang planeta kahit nakapanapanabik itong kwento para sa lahat. May mga tanong pa rin tayong natitira. Halimbawa, saan nagmula ang sinturon ng asteroid? Si Heinrich Wilhelm Olbers, isang Aleman na astronomo, ay nagpanukala na ang mga asteroid ay mga piraso ng dating planetang umiral. Pinanggalanan nila ang planetang iyon na Python bilang parangal sa anak ng Diyos ng araw na si Helios na naglalakbay araw-araw sa langit gamit ang kanyang karwahe. Ayon sa alamat, nasunog ang karwahe ni Python nang lumapit ito sa daigdig.
magkahawig ang sinapit ni Piton at ng haka-hakang planeta. Ayon kay Olbers, ang planetang Phaeton ay nasa pagitan ng Mars at Jupiter, ngunit ito ay nasira sa hindi tiyak na dahilan. Pero tanong, dahil saan? Ayon sa unang bersyon, maaring nasira ang planeta dahil sa mga nangyari sa loob. Sa pangalawa naman, may bagay mula kalawakan na bumangga sa Phaeton. Ayon sa ikatlong bersyon, nawasak ito dahil sa malakas na gravitational field ng Jupiter nang lumapit ito sa planeta. Sa ikaapat na bersyon, napira-piraso si Phaeton dahil sa impluwensya ng hypothetical na bituin na Nemesis. Kaya totoo nga bang mayroong mundo na matagal lang nawasak ngunit nag-iwan ng bakas sa solar system, mga asteroid? Ayaw naming bigin kayo pero malabong mangyari yon. Ang totoo, ipinakita ng mga pag-aaral na ang kabuuang masa ng lahat ng natuklasang bagay sa asteroid belt ay katumbas lamang ng ika-4 na bahagi ng masa ng buwan. Sobrang kulang ito para makabuo ng isang planeta. Kung ganon, saan nga ba talaga nagmula ang asteroid belt? Sa ngayon, pinaniniwalaan na ito ay mga natira mula sa panahon ng pagbuo ng solar system, 4.2 bilyong taon nang nakalipas. Ito ang mga natira mula sa accretion disk, isang disk ng alikabok at gas na minsang pumalibot sa araw. Mula sa mga piraso ng accretion disk, nabuo ang asteroid, kometa, planeta at mga buwan nila. Dahil sa disk na ito, alam natin ang kasalukuyang sistema ng araw. Makatutulong din ang mga asteroid upang malaman ang itsura ng sistema ng araw noon. Para bang makina ng oras ang mga asteroid? Paano kung totoong umiiral ang misteryosong planetang Phaeton? Ano kaya ang magiging katangian nito? Matatagpuan ito sa pagitan ng Mars at Jupiter at ito ang pinakamaliit na planeta sa solar system. Malamang, ang haka-hakang planeta ay magiging walang buhay, may mabatong ibabaw, napakahinang atmosfera at walang magnetic field. Ibig sabihin, wala rin itong proteksyon laban sa particle mula sa solar wind. Oo, hindi totoong umiral ang misteryosong planetang Phaeton pero nag-iwan ito ng bakas sa kasaysayan. At naging inspirasyon ito sa mga direktor at manunulat ng science fiction sa paglikha ng mga kwento tungkol sa kalawakan. Sa tingin nyo ba, makakahanap kaya tayo ng ganitong misteryosong mundo balang araw? Mars, ang pulang planeta. Sa loob ng maraming taon, inaakit nito ang mga siyentipiko mula sa iba't ibang panig ng mundo na ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang matuklasan pa ang tungkol sa mahiwagang planetang ito. Ngayon, pag-uusapan natin ang misyon ng Mars rover na si Perseverance at ipapakita namin sa inyo ang mga larawan na kuha niya habang nasa Mars. Anong mga kawili-wiling lugar ang naroon? Paano ang itsura ng langit? At ano ang mga natatanging bagay na nakita natin dahil kay Perseverance? Ang layunin ni Perseverance ay pag-aralan ang heolohiya at klima ng planeta noon. Mangolekta ng mga batong Marsiano at regolith, pati na rin ang paghahanap ng sinaunang microbial na buhay. Ito ang pinakaunang colored na larawan na may mataas na resolution na ipinadala sa atin ni Perseverance matapos ang kanyang paglapag noong ika-18 ng Pebrero 2021. Ito na ang mismong sandali ng paglapag ng Marsianong rover. Ang larawan ay kuha ng kamera na nasa loob ng bumababang aparato. At ito naman ang mga larawan na nakuha natin gamit ang kamerang Sherlock Watson na matatagpuan sa dulo ng espesyal na robotikong braso. Dito, mas detalyado nating mapag-aaralan ang mga bato at dito tayo tinutulungan ng kanang kamera ng Mastcam Z.
Mas maganda pa ito kaysa sa mga pelikulang tungkol sa kalawakan. Paano nga ba itsura ng langit sa pulang planeta? Gamit ang kanyang kamera, naitala ni Perseverance ang kakaibang bagay. Tinabunan ng araw si Phobos, isa sa mga buwan ng Mars. Ito ang pinakamalaking high-frequency na obserbasyon ng solar eclipse ng Phobos na kailanman ay nagawa mula sa ibabaw ng Mars. At heto naman, halimbawa, si Perseverance ay kumukuha ng selfie. At heto, siya ay gumagalaw na diretso sa kanyang ruta. Dito, makikita ninyo ang mga totoong ipo-ipo ng alikabok. Malalakas na hangin na nabuo malapit sa bungangan ng Jezero noong Hulyo 20, 2021. Ang ating nasasaksihan sa Mars gamit si Perseverance ay isang realidad na dati ay hindi natin kayang makita. Wala kaming duda na magpapakita pa ng galing ang rover sa Mars. Sa tingin mo, ano pang kawili-wiling bagay ang pwede nating matuklasan sa Mars? Sa ngayon bilang panghuli, mag-enjoy muna kayo sa iba pang mga larawan ng pulang planeta. Madalas nating napag-uusapan ang posibleng kolonisasyon ng Mars sa hinaharap. Naririnig natin ito mula sa siyentipiko, pelikula, libro at comics. Hindi tayo hinahayaang kalimutan ito ng popular na kultura. Paano nga ba sa totoong buhay magmumukhang kolonisasyon ng pulang planeta? Ang daan sa pagsakop sa Mars ay binubuo ng 5 walang tao na sasakyang pangkalawakan na nagdala ng mga kagamitang kailangan para sa buhay na organismo. Base ng oksiheno, tubig, tuyong, pagkain, panggatong, solar panels, gamot, mga kagamitang pananaliksik at mga espesyal na kapsula. Saan pwedeng tumira? Lumapag ang mga sasakyang pangkalawakan sa kabundukan ng Erebus, dala ang Starlink na sistema ng komunikasyon. Kailangan ng 4 na satellite para sa komunikasyon sa Mars dahil maliit lang ang base ng tao ron.
Ang malalakas na solar panel naman ang magbibigay ng sapat na enerhiya para sa base. Pagkatapos nito, direkta tayong lilipat sa pagtatayo ng istasyon sa Mars. Dito tumutulong ang mga espesyal na robot na parang aso mula sa kumpanyang inhenyero na Boston Dynamics. Lahat ay para sa serbisyo ng SpaceX at ng kanilang napakalaking proyekto. Tutulong ang mga robot sa paglatag ng pundasyon ng base at pag-install ng solar panel na pangunahing pinagkukunan ng enerhiya. Unang-una, sisimulan ng Mars rover ang paghahanap ng tubig sa ilalim ng ibabaw. Habang gumagawa ng mga inhenyerya, hinahanap sa lupa at atmosfera ang mga elementong kailangan sa paggawa ng gasolina at oxygen. Ang mga Mars rover at robot ay pinapantay ang bahagi ng ibabaw ng Mars upang mapadali ang proseso ng paglapag ng mga unang kolonisador na naghihintay ng kanilang oras. Noong panahong yon, robot lang ang nagtatrabaho sa Mars. Pagkalipas ng 2 taon at 2 buwan kapag magkalapit na ulit ang Mars at daigdig, oras na para maglakbay ang tao papuntang pulang planeta. Bakit kailangan pang maghintay ng matagal? Ipaliwanag namin ito mamaya. Papunta roon ang 30 astronaut sa 5 sasakyang pangkalawakan. Sila ang pinakamahusay na kinatawan ng mahahalagang larangan ng kolonisasyon: siyentipiko, inhinyero, mga espesyalistang medikal at militar. Kasama rin nilang ipinapadala ang isa pang batch ng barko na may dalang lahat ng kailangan para sa normal na pamumuhay sa pulang planeta. Kailangang tumira ang mga astronaut sa Mars ng higit 2 taon. Mukhang hindi ito ganon karami, pero may mabigat silang misyon, gawing mas komportable ang pamumuhay sa Mars. At mahirap itong gawin, lalo na sa simula, dahil kailangan nilang harapin ang mga epekto ng mababang grabidad. Dagdagan pa natin dyan ang matinding klima na may average na temperature na -63 degrees Celsius at madalas na mga bagyong alikabok. Minsan may lindol din sa Mars. Ano kaya ang araw-araw na buhay ng mga unang titira doon? Masamang balita, mas mahaba ng bahagya ang isang araw kaysa sa Earth. Mabuting balita, mas madaling maglipat ng mabigat dahil mahina ang gravity. Pagkatapos ng paghahanda, dapat simulan ang paggawa ng cryomethane na gasolina para makabalik sa Earth. Топливо, чтобы была возможность вернуться на Землю. Hindi ka basta-basta makakapunta sa Mars kahit kailan mo gusto. Sa totoo, magkaibang bilis ng pag-ikot sa orbit ang pulang planeta at daigdig. Ang pinakamainam na oras para lumipad ay kapag ang mga planeta ay nasa pinakamalapit na distansya sa isa't isa. Nangyayari ito minsan bawat 2 taon at 2 buwan. Hinihintay ng mga sasakyang pangkalawakan ang tamang oras para ibalik ang mga astronomo sa daigdig. Habang may mga bagong tao ring papunta sa Mars. Kapag mas madami na ang tao kaysa sa robotikong kagamitan, hindi lang siyentipiko at inhinyero ang crew, kundi pati na rin magsasaka at arkitekto. Natapos na nila ang malaking greenhouse system kaya mas dumami ang mga tanim sa Mars sa base. Kahit ganon, kailangan pa ring magdala ng maraming pagkain mula daigdig, ngunit habang tumatagal, unti-unting nagiging mas nagsasarili ang Mars pagdating dito. Buong kapasidad ng tumatakbo ang AI Space Factory na planong gumamit ng 3D printer para gumawa ng tirahan sa mga residente. Dito, gumagamit sila ng Martian polymer mula sa laboratoryong tanim na halaman at dinaragdagan ng sample ng lupa mula Mars. Ang mga bahay ay idinisenyo sa paraang hindi makakapasok ang radyasyon sa loob. Habang lumilipas ang panahon, gumaganda ang 3D printing kaya mas maraming greenhouses at mga kagamitang pampalago ng butil at gulay ang nagagawa. Ang pangailangan sa pagdadala ng mga pananim mula sa daigdig ay mabilis na nababawasan. Sa simula, ang mga ipinapadala sa base sa Mars ay mula lamang sa komunidad ng siyentipiko at kadalasan ay mga kagamitan para sa pananaliksik ang mga ito. Usapin na lang ng oras kung kailan papasok ang mga kilalang kumpanya sa merkado ng Mars. Halimbawa, ang Blue Origin, isang aerospace company na pagmamay-ari ni Jeff Bezos, nagtatag ng Amazon. Siya ang mag-oorganisa ng paghahatid para sa mga pribadong individual sa Mars, kabilang ang isdang dinadala sa pulang planeta gamit espesyal na tangke. Lagi nating pinag-uusapan ang bagong oportunidad, pero may malulungkot ding sandali ang buhay. Hindi ligtas sa aksidente ang mga nasa base at darating din ang natural na pagkamatay sa mga kolonista. Sa hinaharap, unang magkakaroon ng libing sa Mars at pinakamainam ang pag-cremate ng katawan. Isa sa pinakamahalagang taon para sa mga kolonisador ay ang taong 2035. Ito ang tinatawag na taon ng dakilang paglipat.
Sa panahong yon, pinakamaliit ang distansya ng daigdig at Mars sa kasaysayan. Kung dati-rati, ang isang sasakyang pangkalawakan ay kailangang bumiyahe mula sa isang punto patungo sa isa pa. Nang halos 7 buwan, ngayon ay magagawa na ito sa loob lamang ng 5 buwan. Biglang dumami ang bilang ng mga naninirahan. Ang base sa Mars ay maaari nang ituring na isang lungsod sa laki nito at doon ay itinatayo na ang kauna-unahang ospital sa Mars. 1,000 na ang populasyon ng kolonya. Dati, karamihan ng tao ay pansamantalang manggagawa lang sa base. Pero ngayon, dumarami ang gustong permanenteng tumira sa pulang planeta. Nagsisimula na ang proseso ng paghuhukay ng mga underground tunnel bilang isa pang lugar na matitirhan. Ito ay nagiging isa pang mahalagang gawain sa Mars. Ang ganitong underground na estruktura ay kabilang sa pinakaligtas. May mga maliliit ding istasyon ng pananaliksik sa iba't ibang bahagi ng planeta na malayo sa pangunahing base. Nung una, robot lang ang nagtatrabaho doon. Kalaunan, sumama na rin ang mga tao. Karaniwan, pagmimina ng mineral at iba't ibang pananaliksik ang ginagawa doon. Iba't ibang bansa ang nagtayo ng sariling base, embahada at pambansang simbolo. 15 taon matapos magsimula ang kolonisasyon, ipinanganak ang unang bata sa Mars. Ngayon, may pagkakataon ang mga doktor sa Mars na subaybayan ang paglaki ng bagong silang na sanggol sa ganitong kondisyon. Siyempre, nagtatayo rin sila ng sariling parlamento sa Mars. Ang politika sa Mars ay nakatuon sa pagiging independyente sa yaman ng daigdig at pagpapaunlad ng turismo. Ngayon, nagbabayad ang mga manlalakbay ng buwis para sa pagpapaunlad ng pulang planeta. Sa ospital sa Mars, aktibong ginagamit ang bioprinter upang mag-imprenta ng mga kinakailangang organo at mga biyas. Magagamit din ang mga bioprinter sa negosyo ng mga restaurant. Gamit ang mga ito, gumagawa sila ng bionic na pagkaing ni-imprenta mula sa gulay, prutas, isda at karne. Sa Mars, nagsisimula ng umusbong ang mga unang nuclear fusion na planta ng kuryente. Pagkalipas ng 46 na taon, ang isang pamayanan ang unang umakyat sa bundok Olympus. Hindi lang ito patay na bolkan, ito rin ang pinakamataas na punto sa solar system, 26,000 metro ang taas. Abala rin ang trabaho sa orbit ng Mars, kung saan sinimulan ng pagproseso ng mga meteorite upang gawing kapaki-pakinabang na materyales. Pagkatapos, gamit ang mga iyon, itinatayo ang mahahalagang infrastruktura sa Mars gaya ng mga ospital. Sa ika-56 na taon ng kolonisasyon, naganap ang ikalawang dakilang paglipat, naging hudyat ng ilang ulit na pagdami ng populasyon sa Mars. Daandang libong espesyalista at robotikong kagamitan ng tuluyang nagpalaya sa pulang planeta mula sa daigdig. May sarili ng pagkain, enerhiya mula solar panel at nuclear fission, pati hangin at tubig ang mga naninirahan sa Mars. Isa sa pinakamahalagang kaganapan ay ang pagbisita sa daigdig ng unang ipinanganak sa Mars. Hindi naging madali para sa kanya ang maranasan ang grabidad dito, pero ang espesyal na kasuotan ay nagpapadali nito. Mukhang parang katang-isip, maaring tama ka, at hinayaan lang naming maglaro ang aming imahinasyon. Pero paano kung posible talaga itong mangyari sa hinaharap? Sa tingin mo ba, magiging saksi tayo sa pagsisimula ng paninirahan sa pulang planeta?